Sa aking pagtanda, sa isang huntahan ng mga middle-aged men, isa-isa silang nagkwento ng kanilang mga saloobin. Paano na kaya tayo kapag uugod-ugod na tayo? Nasabi ng isang lalaki. Napatanong naman ng isa, paano na lamang kung hindi tayo alagaan ng ating mga anak? At isa pa sa kanilang kasama ang napabulalas, bahala ng Diyos sa atin. Ilan lamang yan sa maaari nating isipin sa ating pagtanda. Maaring sa ngayon, hindi pa ito naiisip ng mga nakakabata. Pero malamang sa mga susunod na dekada, maiisip at maiisip din nila ito. Ang takot tungkol sa magiging kinabukasan, lalo na sa pagtanda, ay karaniwan sa mga tao. It's only human to think about and prepare for the future. But no matter how much we prepare, we will never know what the future has in store. It is a relief to know that there is someone who holds our future even when we get old. Nananalangin ang sumulat ng awit 71:18 ng ganito, matanda na't puti na ang aking buhok, huwag akong iiwanan ang samo ko sa iyo, O Diyos. Nangako ang Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaiah, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Hindi ba nakakagaan ng kalooban ang pangakong ito ng Panginoon sa atin? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako dahil pangako ninyo na hindi ninyo ako iiwanan o pababayaan kailanman. Alam ninyo ang lahat ng aking pangamba tungkol sa aking pagtanda. Nananampalataya akong hindi ninyo ako pababayaan. Salamat po. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Paano natin ito i-apply? Nangangamba ka pa ba tungkol sa iyong kinabukasan o sa iyong pagtanda? Isipin mo ang mga rason kung bakit ka natatakot at sabihin mo ito sa ating Diyos. Tanggapin mo ang kapayapaang nagmumula sa Kanya. Matanda na't puti na ang aking buhok, huwag akong iiwanan ang samo ko sa iyo, O Diyos. Awit 71 verse 18. This is Felicie Pangilinan Buizan saying, the best is yet to come.